Three, go. Hello again, I'm Hello, Pop. I'm Maple. Ayan. And, so, Tapos na kami kanina sa Pantropiko. oo. So, ngayon, magre-react naman si Maple sa Salamin. Salamin. So, mag-ano lang tayo, mag-recap. So, dahil first time naming gagawa nito, after naming i-stop yung recording, pinag-usapan pa namin yung video ulit. Tapos, tsaka niya sinabi yung isang reaction na tungkol sa isang Bini member. So, isama na natin yung dito sa video na to bago tayo mag-ano sa Salamin. Ano yung sinabi mo? Yung tinuturo ko kanina, hindi ko alam yung pangalan niya, pero yung naka-green. Agree sila lahat. Oo, yung isa. Anong sabi mong pangalan? Si Colette. Si Colette. Okay. Parang siya yung for me. Oo. For me. Mm. Parang sa face, gano'n. Siya yung parang siya yung parang type mo na gaganda. Maganda sila lahat, pero siya yung pinakamaganda for you. Kumbaga. Okay, so meron na tayong potential bias. Malalaman natin in the upcoming videos. Okay, so, ano ba yun? Salamin. So ngayon, we'll react to Salamin official music video. And then, papakita ko rin kay Maple yung dance practice. And then, yung third video that we'll react to is yung parang live performance ng Salamin, pero naka-focus sa vocals. But instead of reacting to the Wish Boss video that was recently released, ang papapanood ko sa kanya is yung parang yung Tala-Arawan launch nila. Kasi mas raw yung vocals doon. Para marinig niya talaga yung boses nila. Okay. Are you ready? Yes, Salamin. Okay, so by the way, kung nag-enjoy kayo dun sa video kanina, sa first video namin. So please like and share. And subscribe. Ayan, and also, if may comments kayo, so share with us your thoughts, kung may questions kayo, like kay Maple, sa akin, or, feelings namin sa Bini, gusto nyo pag-usapan. So, mag-comment lang kayo. Okay, anyway, go na, Maple. Yes. Sorry. So, Salamin, it's not the first time you've heard it. Hindi rin. Kasi narinig kasabayan din sa akin. Kasabayan siya ng Pantropiko. Magkasunod. Okay, let's go. Salamin. Parang okay. Ganda ng colors, di ba? Okay. So, tinatanong ko si Pops, ano ibig sabihin? OT8 1 through 8, ganyan. So, okay. So, sorry, I don't know. Hindi ko memorize yung acronym, right? Kasi you always hear it OT8, ganyan. Pero you don't really, ako, personally, siguro dahil wala na sa age group ko, no? So, hindi ko alam kung ano yung meaning of the acronym na O at saka T plus 8, right? Pero, hindi. Pero alam ko yung ibig niyang sabihin. So, OT8 means yung original group. Okay. So, sila, 1 through 8. So, I feel like, kasi diba, sinasabi natin may mga bias. Kasi merong mga fans na, okay, si Aya lang gusto ko, siya lang yung, sa kanya lang ako nakakonsentrate. Okay. So, yung OT8 is yung term na ginagamit na, okay, bias ko si Mika, pero love ko sila lahat. As in, pantay-pantay. I will support them. All of the 8. So apparently, 1 through 8 yung ibig niyang sabihin. So, if I'm right, like this video. Pero if I'm wrong, please help me. I think yung meaning niya, I understand naman. It's just the meaning, yung acronym nga. So, kung mali talaga yung intindi namin, enlighten us, teach us. Kasi ang iniisip ko, baka kaya original? Sabi nakalagay 1 through 8 daw. 1 through 8. 1 through, yung ibig sabihin ng pinaka-O at saka T. Pero depending on the group the members, kunwari kung 4 lang sila, the OT4, ganun siya. Pero di ba 8 sila? So, by the way, habang nanonood siya ng Salamin music video, tsaka niya sinabi, 8 sila. Hindi ko alam 8 pala sila. Yung OT8, kasi diba, alam mo yung sa Menudo? It means they're always together, ganyan. Kasi sa Menudo, alam mo yung banda Menudo? Nung 80s. Kasi, parang napanood ko somewhere sa Netflix na pinapalitan pala siya. Pag medyo tumanda na yung isa. Okay. So, maybe it's also their way of labeling na sila yung original. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Pero posible. Help us understand. Kasi, so, hindi talaga ako. Hindi ako yung stan talaga na, so, ano yung stan? As in, fan ka. I stan Bini. I'm a super fan. Okay. So, hindi ko na alam ibig sabihin ng pinaka-term, right? Kasi nga yung age group namin medyo iba na. Pero alam ko yung alam ko siya, how it means na parang I stan Bini. Alam mo yun, ganun ako ka-fan and whatever. So, anyway, kasi nga,
first time ko mag-stan ng ganito ka-OA. So, Stan ba? Stand? Stan, S-T-A-N. Stan. Parang pangalan. Oo, hindi siya past tense. Okay. Stan lang, gano'n. So, fan talaga ako ni Sarah Geronimo. So, si Sarah Geronimo, siya yung GOAT ko, parang ganyan. So, since nanalo siya ng Star for a Night, siya talaga yung sinubaybayan ko, yung career, etc. ganyan. Tapos siguro, during pandemic, I think, nakilala ko yung Mama Mu, gano'n. So, parang, naging stand din ako ng Mama Mu. Pero, yung pagiging stand ko ngayon sa Bini, as in OA. Alam mo, dahil nga sinabi mo, yung video na yan, may naalala akong may pinanood ka sa akin na video ng Mama Mu. Na medyo ganito yung dating. Medyo colorful, tapos nasa loob lang sila ng bahay, parang ganun. Meron kang pinanood sa akin na video. But anyway, papaalala ko sa'yo mamaya. O kasi matagal ko na siyang sinusubukan impluwensyan sa mga hilig ko kasi parang hindi kami mag-best friends. Hindi niya gusto yung gusto ko. Hindi ko gusto. Hindi yun yung interest niya. Which is okay kasi hindi naman kailangan lahat ng bagay nyo. True. So, ayun. Explanation. Anyway, sorry na. So, 8 pala. Oo, 8 sila. 8 sila. Okay. OT8. Oo. So, Popsies is a stan. ang dami. Popsies. Okay. So, yung next video natin is the Salamin dance practice. Okay. So, ayan. Okay, go ready? Okay. Oh, ayun ang dance practice. Okay. Oh. Feeling ko kaya mas sinasayaw to ng mga tao. Mas Parang sinasayaw. medyo Mas sinasayaw. Yung mga kakilala ko, mas sinasayaw siya kesa Pantropiko. Kasi parang I would say. Mas madali. Hindi, kasi grabe pa rin yung moves nila. Pero I would say na parang, hindi ako dancer. Pero parang feeling ko, medyo mas Feeling ko matuturo hindi ka kaya. Hindi, feeling ko mas madaling ituro kahit sa paano. Which leads me to my question. Sino ba yung choreographer nila? Would you know? So, I think, may iba-iba silang choreographer. Okay. Pero like, kunwari, for Pantropico, yung highlight na, doon, na choreo part, si Sheena. As in, so, bakit iba-iba ba per video? per song, meron sila talagang resident dance coach. Per song. Na person, na part ng Na team person, nila. okay. Oo. Pero, I think, syempre may tumutulong sa kanya. Like, I think yung Pantropico, silang dalawa, si coach tsaka si Sheena. Tapos, pero kasi like yung cherry on top, kumuha sila ng choreographer from the US, ganyan. Pero tsaka natin pag-usapan yan when we get to cherry on top. Sige. Kasi parang napansin ko lang na medyo, parang masasabi mo yung 8, 7, 6. Talaga? Oh, kasi ang hirap kasi talaga ng Pantropiko, parang, Ah. girl, tas puro kending, at least dito, pero sabay-sabay pa rin sila in fairness. Kaya nakakagulat kasi 8 sila, so yung choreography, feeling ko mahirap. Okay, so background, kasi dami niyang ex na dance. Kaya dami niya alam na gano'n. Parang ang hirap kasi nga 8 sila, alam mo yun. Oo, pero Tapos kailangan mo sabay-sabay. silang bigyan ng, si Sheena naman, si Maloy, Oo. si, diba? Parang, At saka, I mean, aside from yung pinaka-dance steps na fun, feeling ko kasi itong salamin na choreo nila is super fun. Yung parang makulit lang siya na bubbly na ganyan. Kasi ganun may rabbit ears pa nga sila. Oo, may ganyan. Tapos, yung part na may mirror on the wall, pa yung ganyan, parang nakikipaglaro. Kaya feeling ang ko galing ng rap niya. part. Sa Pantropiko ba may rap? Hindi ko alam kung rap talaga yung hindi ko tawag, napansin pero na. on this tropical island, may Ganda mga nung boses ni Mika. Parang, Okay, wait, akin yun. sabi. Okay, kasi, parang mababa na husky. mababa. Yun talaga. Pag pumasok siya, ang baba talaga. Galing. Anyway, so yung choreography, napansin mo ba yung mga, formations nila? Ang galing, di ba? Yung parang feeling ko nga, pag nagbabaka yung isa, feeling ko Tatama. Oo, yung pero isa, hindi, di ba? sakto-sakto Oo. lang. So, ako feeling ko, yung fact na kaya mong, syempre hindi mo natin alam kung one take lang yan or multiple takes, pero, Sabi mo nga, yung practice 8 to 8. hindi, 10 to 10. Yung concert nila ngayon, sabi 10 to 10 daw sila mag-practice. Pero anyway, alam mo yan, parang mararamdaman mo yung hard work that they put in for this product to come out na ganyan kasabay-sabay, na ganyan kaganda. Tsaka alam mo, like kunwari, sabi ko nga, si OG, ang GOAT ko, si Sarah Geronimo, alam mo yung performer talaga. Yung kahit dance practice to, naka-on, nakangiti, nagko-connect sa camera, yung ganyan. Tsaka yung bigay na bigay. Baka alam nila kasi ito yung i-video. Hindi, syempre alam naman nila, sasabihin naman yung schedule. Oo nga. Pero ibig ko sabihin,
May Viber. Anyway. Pero good job, Bini. Okay. Oo. Good job, Bini. Ang galing. Nag-good job. Okay. So, yung last na video is yung ano naman nila. Kinanta nila ng live talks. Dito na rin natin papanoorin. Okay, Ito. salamin din. Oo, salamin din. Okay. Pero, so itong video na to is during the launch of, or media conference pala yung tawag, media conference of their Tala-Arawan album. Okay. Okay. So, kasi nga, ayan, March daw. Okay. So, Okay. doon nag-release yung album, yung EP nila, na Tala-Arawan. So, nandun yung song na... EP? Hindi ko na alam. Oh my God, wala kami alam sa Episode? acronym. Hindi. Extended play? Okay, okay. Basta parang album. Okay. So, sino to? Sige, papakilala lang Okay, natin. okay. So, from the top, left to right. left to right, si Stacy, si Gwen, si Joanna. Stacy, Gwen, Joanna, tsaka si Colette. Colette. Tapos sa baba, si Maloy, si Aya. Nagkamukha si Stacy. Oh. Okay, ito, onte. Feeling ko dun lang sa video. Okay. Feeling ko when you get to know them better, parang hindi sila Okay. masyadong magkamukha. So, si Aya, si Mika, ta si Sheena. Okay? Okay. Sana malala. So, ito yung pinili ko na i-react natin para marinig mo talaga yung boses nila. kasi- ito wala nang sayaw talagang. Oo, kanta lang. Okay. Perfect. So, kasi yung may naglabas sila ng salamin-salamin na Wish Bus. Familiar ka ba sa Wish Bus? Yung kumakanta yung nag-invite nasa sila ng bus. art. Totoo naman, bakit? Kasi pupunta somewhere. Oo, magpa-park, tapos magpa-park, perform tapos ganyan. Pero kasi, yung ako, ang Wish Bus kasi, may production na siya. So, kumbaga, kinakanta ko siya ng live habang sinushoot natin, pero may post-production na yun. Wala akong alam sa mga technicals ha. I mean, yung naririnig ko lang din at natututunan ko, pero like, hindi ako learned talaga about it. Pero, nasanay kasi ako, like, kunwari, lumaki akong nanonood ng ASAP. So, halimbawa, kakanta doon si Sarah Geronimo ng ASAP, yun, walang ano yun. Talagang boses niya yun. Walang nag-edit ng reverb, whatever, Ngayon ba sa Wish Boss, meron na? meron talaga. Nililinis nila ng konti. Pero it's not a bad thing. Kasi minsan, maingay yung mic, yun yung tinatanggal nila yung mga ganyan. Saka kung nasa bus ka, baka maingay sila. Oo, basta may mga ganun. Okay. At saka, syempre, kunwari, kakanta kayo, madami kayo. Iba-iba yung volume nyo, yung ganyan. So, yun yung mga nililinis. Inaayos, Oo, okay. pero it doesn't mean hindi siya live. Live pa rin siya. Pero yun nga, may post-production. Ito Okay. kasi, as in kung ano yung video nung gabing kinakanta nila yun, Yun na yun. raw siya, Okay. oo. Pero I think may backing vocals din to. Pero rinig na rinig mo yung boses nila. Okay. So, game na. Ang mahina yata tong video nito. Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin kailan niya pa ako makasilip. Okay. Nakikita mo, pinipigil nila sumayaw. Oo, totoo. Well, hindi naman, pero like, So, wait. So, kasi, if you notice, wala silang in-ear. Alam mo ba kung ano yung in-ear? Pag performers. Yung parang mga earpiece. Oo, yun. So, kasi, I learned this recently and I don't know if it's tama. So, sabihin nyo na lang kung tama or mali. So, apparently, yung earpiece is for you to hear yung music. Okay. Yung -1 kumbaga. Okay. Para maano mo yung rhythm, yung tempo, ganyan. Para Sasabayan, video kakanta ka. okay. Oo, ganun. I think, ha? Okay. Tapos, kaya yung mga artists, nakita mo sila minsan, tinatanggal nila yung earpiece. Kasi ang gusto nilang marinig boses nila. Kasi di ba pag naka-headset ka, muffled siya, hindi mo marinig. So, malimbawa, kakanta ka, gusto mo marinig yung music kasi sasabayan mo yung music. Okay. Pero kunwari, makikipagsabay ka sa Sabayan ka tao, sa iba, gusto mo oo. marinig yung boses mo, ganyan tatanggalin mo. So, ganon. So, ito wala talaga. wala silang in-ear na tawag. In-ear. Okay. So, talagang pakiramdaman ng boses, ganyan. Galing. Oo, tapos yung mic pa nila medyo sumasabog yung audio. Tsaka sorry guys, yung nakuha ko yatang video, hindi siya yung sobrang linaw ng audio. So medyo mahina, hindi masyadong rinig. Pero ang point is, I wanted si Mapol na makita yung pinaka-raw talaga. Kasi kung ganong conditions, ganyan yung tunog nila. What more kung Ganon maayos? kalapit sa alam mo yun, sa recorded version. Mm-hmm. What more kung maayos and whatever. Pero yun nga, kaya sinasabi na all-rounders sila. So,
in terms of singing, sino ba? Alam ko sinabi mo kanina lahat sila. Medyo, pero sino talaga yung Oo. So, ayan parang na. lead vocals? So, huwag natin pag-usapan yung positions kasi parang officially yata nung umpisa they had, pero ngayon parang yun yung Wala na, all-rounder okay. na, oo. Siyempre, Nung before. Oo, pero yun nga, basta anyway, pero may tinatawag silang poste line. Poste line? Poste line, kasi parang sila yung vocalist talaga na alam mo yun, lahat sila they can belt, mga ganda yung boses. So, 3 yung members ng poste line. Ang tawag sa dun sa poste line is Majolet. Okay. Si Maloy, si Joanna, tsaka si Colette. Okay. Excuse me. Hindi ko alam kung na-notice mo or na-notice niyo si Colette, as in parang di niya binaba yung mic niya the whole... Ito si Colette? Ito, si Colette. Ah, okay. The whole song. Kasi lagi siyang yung nag-harmonize siya. Tas, or, kukuha siya ng mataas, kukuha siya ng mababa, ganun siya yung nag-second voice, basta ganun. So, sila. Tas, si Maloy yung laging nakaangat yung boses, di ba? Siya yung may, So, mas mataas yung pitch, parang ganun. Hindi naman. parang ganun. Okay. Siyempre, hindi mo kami learned sa music terms din, no? So, mali ko ba kung pitch yun, okay. Basta ganun. Basta, pero, panggaling din kasi ni Colette kumuha nung mababa eh. Yung sasabayan niya para mag-harmonize. Ganun. So, anyway, kamusta? Narinig mo na yung totoong boses nila na hindi recorded. Oo. Parang naman, parang hindi naman malayo dun sa, kasi diba minsan, Malapit nga yung parang sing. Parang kung ano naman yung narinig mo dun sa mga unang pinanood natin na first 2 videos. Parang malapit. Hindi malapit, pero silang sila. Oo. Diba? Silang sila talaga yung, walang masyadong binabago. Oo. Nagustuhan nila. So, kasi ako, like, as a fan, as a person, mas na-appreciate ko actually singing. Kung pinag-uusapan namin. Oo, so nag-uusap kami ni Maple before, parang, kung ano yung mas type mo na talent, ganyan. Kasi siya, mas nagkaka-crush siya sa mga mas nagkaka-crush siya sa mga dancers. Versus ako, na mas mahilig ako sa mga magagaling kumanta. As in, parang mapapatulala ako. Like, kaya nga Sarah Geronimo yung bet ko. Anyway, so, kaya mahilig ako sa mga raw vocals. Mm-hmm. Kasi mas na-appreciate ko na hindi siya perfect. Kunwari yung pipi, yung kaganyan. Kasi na-appreciate ko yung effort. Mm-hmm. Alam mo yun, na talagang binirit mo yan, na alam mo yun, in-effortan mo, abutin mo. Talent talaga. Oo, talent diba? talaga. Kasi ang sayawa, talent din, pero napapractice, ganyan. Although, sabihin yung singing, napapractice din. Ang practice din naman, ang singing din naman, napapractice, pero medyo kailangan galing na talaga siya sa talent, kumbaga. Diba? May kasi yung throat chakra mo. Hindi pwedeng walang ganun. Oo. Okay. Ayan. Sige. So, ayun. So, ang ending nitong second video namin is, magaling sila, yun pa rin. Yun pa rin yung bottom line. Na Beanie is Beanie and I love them. So, I'm hoping na si Maple is starting to, like them na rin. Ayan. So, ngayon ba, ang nakakuha pa rin ng attention mo is si Colette from the 3 videos. Alam mo, medyo mahina rin kasi talaga ako sa pangalan. No? Yung mukha lalo na nawalo sila. Parang siya pa rin talaga. Ay, si Colette talaga bit niya. Pero makikilala mo soon na ang tawag sa kanya ay anger. Dahil nagagalit? Madaling basta, magalit? iiwan natin as a cliffhanger. Okay. Watch out for our next videos. Okay. Pero medyo down the line pa yon. Kasi Okay. gusto pa natin ipakilala kay Maple yung iba pang songs ng Beanie. So ako, I have a next song in mind na ipapareact natin kay Maple. Pero if meron kayong gustong isuggest na isusunod sa Salamin-Salamin, i-comment nyo na lang. Tapos iisipin ko kung it makes more sense. Nasundin yung suggestion nyo na pagkakasunod-sunod or sundin ko yung gusto ko. Tama. Okay. So, ayan. So, ang ending ngayong araw na to, malapit na tong maging Colette Bias. Oy, by the way, sorry. Happy birthday, Mika. Happy birthday, Mika. Okay, ayun lang. So, if you like this video and want to see more, sana you do, please like, subscribe, and comment. Yun nga, share nyo sa amin yung thoughts nyo. And if you, parang feel the same, right? Na gusto mo yung voices ng Beanie, ganyan. The raw vocals. vocals. Okay? Galing. Yay! Okay. Congrats, Beanie. Yun ang ilalagay nating video title, Congrats, Beanie. Kasi tataka sila, bakit? Gumraduate ba? Okay, ayun. So, thank you guys. See you again next time.